Ang pagmamatigas ng paraon ng Ehipto walang panama sa kapangyarihan ng Diyos. 10 salot ang natanggap ng kanyang bansa. It's time, Solid Archers. Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ang kwento ni Moses at ng paraon ng Ehipto ay isang kilalang bahagi ng Biblia, partikular sa aklat ng Exodus. Noong panahon ng pagkaalipin ng mga Israelita sa Ehipto, ipinanganak si Moses na isang Israelita, ngunit pinalaki sa palasyo ng paraon bilang prinsipe ng Ehipto. Nang tumanda si Moses, natuklasan niya ang kanyang tunay na pinagmulan at nagdesisyon siyang protektahan ang kanyang mga kababayan. Isang araw, nagpakita ang Diyos kay Moses sa anyo ng burning bush. Inutusan siya ng Diyos na pumunta sa paraon at hingin ang kalayaan ng mga Israelita mula sa pagkaalipin. Pumunta si Moses sa paraon, ngunit tumanggi itong palayain ang mga Israelita. Dahil sa pagtanggi ng paraon, ipinadala ng Diyos ang 10 salot sa Ehipto. Ang bawat salot ay nagdulot ng matinding pinsala sa bansa, ngunit patuloy na tumanggi ang paraon. Ang huling salot, ang kamatayan ng panganay na anak ng bawat Ehipto, ang nagpabago sa isip ng paraon. Sa wakas, pinalaya niya ang mga Israelita. Pinangunahan ni Moses ang mga Israelita palabas ng Ehipto, ngunit sinubukan ng paraon na habulin sila sa huling sandali. Nahati ang Red Sea upang bigyan ng daan ang mga Israelita, at nang subukan ng mga sundalo ng paraon na tumawid, bumalik ang tubig at nalunod sila. Ang eksaktong pagkakakilanlan ng paraon na naghari sa panahon ni Moses ay matagal nang pinagtatalunan ng mga eskolar, dahil ang Biblia ay hindi nagbigay ng tiyak na pangalan para sa paraon na tumutol sa pagpapalaya ng mga Israelita. Gayunpaman, may ilang kandidato na madalas na iniuugnay sa kwento ni Moses. Mga dahilan ng pagkakaugnay, si Ramses II ang isa sa pinakasikat na paraon ng Ehipto at madalas na iniuugnay kay Moses dahil sa kanyang mahabang paghahari at malaking impluensya. Ang pangalang Ramses ay binanggit sa aklat ng Exodus bilang isa sa mga lugar kung saan ang mga Israelita ay nagtrabaho bilang mga alipin. Dahil dito, maraming eskolar ang nagmumungkahi na si Ramses II ang maaaring paraon sa panahon ng Exodus. Pangalawa, si Seti I. Ang kanyang panahon ng paghahari, 1290 hanggang 1279 BCE. Mga dahilan ng pagkakaugnay, si Seti I, ama ni Ramses II, ay minsang itinuturing na posibleng paraon ng pagkakaalipin ng mga Israelita. Kung si Ramses II ang paraon ng Exodus, si Seti I ay maaaring paraon noong ipinanganak si Moses. Number 3, si Amenhotep II. Ang kanyang panahon ng paghahari, 1427 hanggang 1401 BCE. Ang dahilan ng mga pagkakaugnay, ilang eskolar ang nagmumungkahi na si Amenhotep II ang paraon ng Exodus batay sa ibang mga kronolohikal na pag-aaral. Siya ay kilala bilang isang matigas na leader na maaaring tumugma sa paglalarawan ng paraon na tumangging palayain ang mga Israelita. Number 4, si Thutmose III. Panahon na kanyang paghahari, 1479 hanggang 1425 BCE. Ang mga dahilan ng pagkakaugnay, may ilang haka-haka na si Thutmose III ang maaaring paraon sa panahon ng kabataan ni Moses. Kung si Amenhotep II ang paraon ng Exodus, maaaring si Thutmose III ang nagpalaki kay Moses bilang isang prinsipe sa Ehipto. Kung sino man ang naging paraon sa panahon ni Moses, masasabi natin na napakalupit nito at napakatigas ng puso. Kahit anuman ang gawin ni Moses na hikayatin ito na palayain ng mga Israelita sa Ehipto, ay lubhang matigas talaga ang puso nito. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? 10 salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto dahil sa pagmamatigas ni paraon na palayain ng mga Israelita. Una, ang pagiging dugo ng tubig ng Ilog Nilo. Ang tubig ng Ilog Nilo ay naging dugo na naging sanhi ng pagkamatay ng mga isda at hindi pag-inom ng tubig ng mga tao.
Ano ang reaksyon ng Paraon? Bagaman napansin ang salot, tumanggi pa rin si Paraon na palayain ang mga Israelita. Pangalawa, ang salot ng palaka. Ang buong Ehipto ay napuno ng mga palaka, nasa mga bahay, kama at kahit saan pa. Ang reaksyon ng Paraon, humiling si Paraon kay Moses na alisin ang mga palaka. Ngunit pagkatapos ng pagkatanggal nito, muling tumanggi si Paraon. Number 3, ang salot ng mga kuto. Ang alikabok ng lupa ay naging kuto na kumalat sa mga tao at hayop. At bagaman nabahala, hindi pa rin niya pinalaya ang mga Israelita. Number 4, ang salot ng langaw. Ang Ehipto ay napuno ng mga naglalakihang langaw na nagdulot ng matinding perwisyo. Ano ang reaksyon ng Paraon? Nangako siyang palalayain ng mga Israelita kung aalisin ang salot. Ngunit muli niyang binaliwala ang pangako matapos itong maalis. Number 5, ang salot sa mga hayop. Ang mga hayop ng mga Ehiptohanon ay nagkasakit at namatay, samantalang ang mga hayop ng mga Israelita ay hindi naapektuhan. Ano ang reaksyon ng Paraon? Patuloy pa rin siyang naging matigas at hindi pinalaya ang mga tao. Number 6, ang salot ng bukol o pigsa. Ang mga Ehiptohanon ay nagkaroon ng mga sugat at pigsa sa buong katawan. At ano ang naging reaksyon ng Paraon? Kahit na ang mga pari at salamangkero ay naapektuhan, hindi pa rin bumigay si Paraon. Number 7, ang salot ng malakas na ulan ng yelo o hail. Ang mabigat na ulan ng yelo ay sumira sa mga taniman at mga hayop ng mga Ehiptohanon. Ano ang naging reaksyon ni Paraon? Bagaman nagsisi sa una, muling tumanggi si Paraon matapos huminto ang ulan ng yelo. Number 8, ang salot ng balang. Ang mga balang ay dumating at nilipol ang natitirang mga pananim at halaman sa Ehipto. Ano ang naging reaksyon ni Paraon? Bagaman humiling ng awa kay Moses, agad siyang bumaliktad pagkatapos maalis ang mga balang. Number 9, ang salot ng kadiliman. 3 araw ng matinding kadiliman ang bumalot sa buong Ehipto. Ngunit ang mga Israelita ay may liwanag sa kanilang mga tirahan. Matindi ang pagmamaktol ni Paraon, ngunit hindi pa rin niya pinalaya ang mga Israelita. Number 10, ang salot ng pagkamatay ng mga panganay. Ang bawat panganay na anak ng mga Ehiptohanon, mula sa anak ng Paraon hanggang sa anak ng mga alipin, ay namatay sa isang gabi. Tanging ang mga Israelita lamang ang nakaligtas dahil sa pag-aalay ng dugo ng tupa sa kanilang mga pintuan. Sa wakas, dahil sa matinding pagdadalamhati, pinalaya ni Paraon ang mga Israelita. Matapos ang ika-10 salot kung saan namatay ang lahat ng panganay na anak sa Ehipto, kasama ang panganay na anak ng Paraon, nagkaroon ng matinding dalamhati sa buong Ehipto. Dinala nila ang kanilang mga pamilya, hayop at mga ari-arian, maging ang mga ginto mula sa Ehipto. Tinawid nila ang ilang patungo sa lupang pangako na inihanda ng Diyos para sa kanila. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, nagbago ang isip ng Paraon. Nagdesisyon siyang habulin sila. Nais niyang muling alipinin ang mga Israelita, kaya't kanyang pinangakuan ang hukbo ng Ehipto upang habulin sila. Nahabol ng hukbo ni Paraon ang mga Israelita malapit sa Red Sea. Sa kabila ng kanilang takot, inutusan ng Diyos si Moses na itaas ang kanyang tungkod at hinati ng Diyos ang tubig ng Red Sea na nagbigay daan para makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Nang nakatawid na ang mga Israelita, sinubukan ng hukbo ni Paraon na tumawid din sa hinating dagat. Ngunit pagkatapos makatawid ng mga Israelita, pinabalik ng Diyos ang tubig ng dagat at nalunod ang buong hukbo ni Paraon kasama na ang kanyang mga karawahe at mga sundalo. Pagkatapos ng kaganapang ito, tuluyan ang nakatakas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sila ay naglakbay patungo sa ilang at sa kalaunan ay patungo sa lupang pangako. Ang mga kaganapang ito ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos
at sa kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod sa kanya. Ang matigas na puso ng paraon at ang kanyang mga desisyon ay nagdala ng malubhang kapahamakan hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang bansa. Anong masasabi mo sa video na ito, Soul Dodgers? I-comment mo lamang sa baba ang iyong sagot.